natin, wag natin pakatagalin pa dahil napakainit talaga ng mga balitaan ngayon. Hindi ba? Dito kay Mayor, Guo o Go? Parang Guo. mabilisan Go. Mugo, ayan. Dahil nga sinasabi na itong si Senator Raffy Tulfo ay handaring magpa-lie detector test. Nauso ngayon yun, Hindi, ulit natin. Sige. Hindi si Senator Raffy magpapa-lie detector test. Hinahamon niya pala si Mayor. Kaya paano kaya yun, no? Kung si Senator Mayor Raffy Tulfo Guo. kaya, halimbawa lang may issue sa kanya, siya pala. no? Tapos sabunin mo kaya, partner, ikaw ang maghahamon kay Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo, magpa-lie detector test ka nga. Oo nga pala. Why not? Natin. Di ba? Kung sinungaling ka o hindi. Pwede. Attorney, di ba? Sige, pag may naging issue si Senator Tulfo, ibubulong ko sa'yo. Oo. Tapos hamunin mo, magpa-lie detector. Pwede. Okay, ulitin natin, ha? Okay, so, eto, take 2. Hinamon Senator Raffy Tulfo si Mayor Bamban, Mayor Go. Ayan. Na sumailalim o magpa-lie detector test. Oo. Partner kasi, umpisa pa lang, ha? Yung opening statement nitong si Senator Risa. So, mag-start, partner, punong-puno na ng facts, partner. Punong-puno na ng dokumento para itanungin itong si Mayor Go na pwede magdetermina kung nagsasabi ba siya ng totoo. Yun pala ang pinaka. So, doon natin simulan, ha? Kasi parang lahat ng galing halos, partner. Siguro, yung iba. Kasi yung kay Senator Sherwin, bandang na yan more on the business nila Ito kasi more on the relationship yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. So, ready si Risa Hontiveros sa lahat halos ng dokumento. Handa, oo. So, kung may iba ba to si Mayor Go, meron siyang na ako po ay lumaki sa farm, iniwan ako alam mo yung start na lagi ng question niya. Ako po'y lumaki sa farm, iniwan po ako ng tatay ko doon, kasama ko lang po ang mga empleyado ng tatay ko, tapos uulit. Ako po'y lumaki sa farm. Kaya trending ngayon diba? So doon pa lang kasi, partner, nahanda talaga si Senator Riza. Nakuha niya kasi yung birth certificate na lumalabas na 19 years old na pala itong si Mayor Go. Nung nagpa-late registration. Nagkamali pa siya nung una, kala niya 17 kasi malabo. It's clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. It's 2005 daw. Oo. So, 19 yata, 19 years na yata. Oo. Na 19 years old na siya noong nakapagpa-late registration. Na para sa akin, kung tutusin yung mga kayubi,
hindi ka panipaniwala. Una, dahil kasi legal attorney. age, at 18 legal age ka na eh. Oo. Wala ka pa ring birth certificate. Samantalang ang laki-laki ng negosyo nyo. Kumbaga nagpaabot pa ng 19 years old. Tapos partner, ito. Isipin nyo, may binanggit siya na age 17, pinapirma na siya ng cheque ng tatay niya. Oo. Sige, sabihin natin, pinapirma ka ng cheque ng tatay mo. Ano ang iyong ID na ginamit sa bank? Kasi yan may mga kailangang valid ID siya na Attorney Claire Unless, hindi ikaw ang depositor as pinapirma ka lang ng tatay mo. Pwede. Magbabounce talaga yun. Hindi ikaw hindi yung depositor mismo ang pumirma si cheque. So hindi yung masyado na take up. Okay? Tapos nakita niya, sabi nga niya, iniwan na siya ng nanay niya, di niya nakita. That's 1986 siya. 1986 siya pinanganak. Yan, 1986. Pero lumalabas sa dokumento 1988, nagkaroon pa ng anak sa records. Yung tatay niya, doon sa same nanay niya. Dalawa pa. Pare-pareho kayo ng nanay niyo. Ay si Amelia Lial. At ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, 3 po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Miss Sheila Lial Guo at Mr. Siemen Lial Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate ng dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siemen na pinanganak naman noong 1988. Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. So it means, partner, dun pa lang, alam mo na hindi tumutugma yung sagot. Okay? Ang mga sagot nitong si Mayor. So pupunta ngayon tayo sa marriage certificate. Sa marriage certificate, napakita din ni Senator Ontiveros na yung sinabi sa birth certificate ni Mayor Guo, di pala kasal. Kasal. Doon sa PSA na record, malang kasal. Yes. Pero sa birth certificate, kasal. Nako, nagkakaroon ng dyan ngayon. Okay. Kung 19 years old na si Mayor at the time, sino nagproseso? Wala ba siyang kaalam-alam? Tapos sabi niya, wala po akong alam, hindi po ako nag-prepare niyan. So, madaling gawing lusot. Dahilan, okay. Hindi ako nag-prepare. Pero you should be responsible for that because you're already 19 at that time. Diba? Ikaw na dapat ang nagre-request ng late registration, hindi ang tatay mo. Diba? Tapos ang sabi pa niya sa isang interview, saan ako i-deport? Kaya ano to kay Miss Karen? Saan ako ipapadeport kung ang bansa ko is Pilipinas? Ganon. Pag aanalisya nga natin, kung hindi makikita na ang nanay mo ay Filipina, di ba? Kung hindi mo mapoprove na ang nanay mo Pilipina, partner, at inamin mo ang tatay mo Chinese, Chinese ka. Di ba? Kailangang patunayan, Attorney Go back to your country. Ganun natin. Kung hindi makukonvince, sabi nga ni Senator Loren. Ganun kasimple lang. Doon ngayon tayo sa marriage certificate, Ayan, partner. ito naman, Okay. Diba? Napatunayan na kasi marami ng dokumento. Ito si Senator Riza tungkol sa hindi kasal. Yung kinikilala mong nanay. Kung totoong nag-i-exist yung nanay na yan. Kung meron din. Kung merong yung pangalan ng nanay mo na yan. Isa pa yan, Attorney Claire, Pero lumabas din sa PSA
na yung pangalan ng nanay niya hindi nag-i-exist. Nako po, Attorney Claire. Diba? Oo, yan na nga. Okay. So doon ngayon, sinusugan ni Senator Tulfo, nag-butt-in siya. Oo, diba? sabi niya. So, excuse me, parang can I, diba, interject? So, pinagbigyan naman siya ni Madam Chair. At ang topic niya is about the marriage certificate. Okay. So, inulit niya, bakit nakalagay dito na kasal ang nanay mo? Which is? Samantalang hindi pala kasal. Okay. Definitely, naulit lang yung tanong. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Senway, wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate, okay, andun na tayo, pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then, lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. Bakit naman hindi niyo paniniwalaan yung sinasabi niya? Baka naman talagang hindi nila napag-uusapan. Maliban lang kung meron kayong personal knowledge, yung napag-usapan nila. Para sabihin niyo na hindi siya kapanipaniwala sa punto na iyan. Twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Diba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayora ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. May mga pagkakataon siguro yung mga sensitive na issues tungkol sa pamilya, baka hindi talaga nila napag-uusapan. Tanong natin, syempre kayo din po, Senator Rafi Tulfo, may mga issues about the family matters. Napag-uusapan niyo ba? Kasi ang dami nag-i-issue tungkol doon sa alleged presumptive death. Yung petisyon na isinampa ng una niyong asawa. Napag-uusapan niyo ba ito? Kasama ang inyong mga anak? Marahil hindi eh. Kasi sensitive nga siya. Paano po yan? Senador na kayo. Public servant na kayo. Baka dumating yung panahon, itanong sa inyo yan. Kapag kayo tatakbo sa mas mataas na posisyon, magkaroon ng debate. Yan ang maitanong sa inyo. Masasabi nyo ba na napag-uusapan nyo sa pamilya nyo yan? Hindi naman natin sinasabing huwag dapat itanong ito kay Mayor Go. Tama namang itanong. Pero ang pigilan na lamang ay yung pagsasabi ng mga unnecessary side comments. Kasi kung laging sasabihin na dapat alam mo to kasi magpolitiko ka na. Dapat interesado ka dito. Eh baka nga maitanong sa inyo sa mga susunod na mga taon. Ibalandra sa inyo yung same question na kino-question nyo ngayon kay Mayor Go. Baka mahirapan din kayong sumagot. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga,
tumatakbo ka at nasa public office ka, diba? So, in your case, hindi yung pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, ma'am, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Is that fair enough? Okay, last na lang po, Madam Chair, na I'll give it back to you. Kung tutusin, sabi nga niya, hindi po ako nag-prepare. So, madali nga ilusot yun. Oo, so, hindi naman talaga siya eh. Wala na siya masasagot doon. Wala na siyang magagawa doon kung hindi ako nag-prepare. Oo, ano, alam niya. Wala diba? Talaga. Yan na, ibinigay lang ng tatay ko. Diba? So, doon siya gumagawi lagi, 'di ba? Doon sa marriage certificate, sa mga nakuha ng information ni Senator Riza. Kung tutusin, parang inulit lang niya yung mga na-i-prove na ni Senator Riza through the documents mismo, documents ang lumalabas dito, partner. So, ngayon, ang nangyari, partner, nag-judge agad si Senator Raffy Tulfo na parang tell it to the Marines, hindi ka panipaniwala. Magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yung iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na po sumagot na hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Madam Chair, pwede mo kasingit ulit. Alright, Sen. Raffy. Okay, ito lang. Ito kayang pagsingit-singit ni Senator Raffy Tulfo habang nagtatanong si Senator Riza, hindi kaya nawawala yung line of thought nito si Senator Riza? Kung tutuusin, itong mga facts na ito, si Senator Riza Hontiveros naman ang may dala. Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lilial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa'yo na papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married, sabi rito eh. Married sila. Senator Raffy, maliwanag na po yan sa dokumentong piniresenta po ni Senator Riza. Lumalabas nga po, walang kasal. Kaya yung nasa birth certificate, hindi totoo. Nakasal ang nanay at saka yung tatay ni Mayor Alice Go. Hindi pa nga tayo sigurado kung talagang existing yung nanay niyan. Dahil wala rin lumalabas na record na birth certificate sa PSA. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, dililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh. Pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody who's listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your teeth. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lying. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Parang, give me a break, parang mga ganon, di ba? Yung mga, minsan mga, for me parang unnecessary
na words. Comment. Diba? Okay. Ng mga comments na pwede mo naman diretsuhin agad. Kasi pag medyo ganon, partner, sa akin, medyo nakaka-degrade din doon sa mga resource persons mo. Kahit sabihin mo na nagsisinungaling yan, dapat may paggalang ka pa rin. Diba? So anyway, yun ang lumabas. Sige na, nandun naman. That's the type of Raffy naman, Senator Raffy, diba? So, kaya sabi nga natin, tanggapin na natin yun siya Diba? Normal sa kanya yan, partner. Kahit yata dito sa radio natin, no? Ganon siya. Normal sa kanya yung medyo mainit. Mainit. Pag mainit ang issue, mainit din siya. Okay? So, ito yung sa akin, mga kayubi. Diba? Hinamon niya kasi ng lie detector test. Pero, di ba, Attorney Claire, naipaliwanag mo na yan sa atin sa usapang batas dito sa DIZA-XL na hindi ganoon ka... tama ba ang aking reliable o ang lie detector test? Hindi ba, Attorney Claire? Oo, partner. Kasi nga, may mga findings na hindi siya ganoon ka-accurate. Di ba? Ayun, okay? ka-accurate. Kasi depende yan sa taong itetest mo. Kaya nga hindi dyan nagre-rely yung court natin. Sa lie detector kasi test. Parang hindi natin, hindi pwedeng i-guilty mo yung tao. Sige, death penalty ka. Dahil because of the lie detector test. Correct. So, hindi doon nagre-rely ang court. Sinabi naman Senator Raffy Tulfo na hindi siya admissible in court. So, what's the point? Para mag-ano, diba? Sa ilalim, sa what's the point? Alam ko naman, wala namang business si Senator Raffy Tulfo na pagkuha niya yung sa lie detector test, diba? Parang hindi naman niya business yan. So anyway, yun nga parang lagi na po promote yung lie detector test dyan pa mismo sa Senado. When in fact, 'di ba, sabi nga natin, kung ikaw man ay akusado na, 'di ba? O kung ikaw man ay suspect na, igagalang mo talaga yung right against self-incrimination. Okay. So sabi nga nila, itong lie detector test, hindi ko masasabing ganun ka-accurate. Accurate, yes. Kasi kung ikaw ay sanay magsinungaling. Wala kang pakialam sa nervyos mo. Kasi alam mo yung tao kapag nagsisinungaling na iiba-iba yung salita sa mata, ninenervyos, nagkakaiba-iba ng mga minsan yung mga nasasabi, Attorney Claire, hindi consistent, di ba? Yes. Pero pag sanay ka na, yun sabi mo nga, wala nang nervyos. Sanay. Ito pa, di ba? Ito pa. Kung, di ba? Sabi nga nila, pinagbibintangan nila, although dinideny ni Mayor, pinagbibintangan siyang spy. Kasi nagkwento si Senator Riza na marami na naggaganyan sa ibang bansa. Binanggit niya yung Australia, partner, na parang may mga nagpanggap na parang Australia, may birth certificate, may late. Pero kasi partner, kung Chinese ka, halatang-halata pag sa Australia ka. Pero parang ganun di ba? Sa atin kasi mukhang hindi pa ma-obvious. Dahil ang daming mukhang Chinese sa atin. At may mga Filipino-Chinese. Correct. Di ba? Sa atin. So, hindi masyadong halata. Natin. Unless na may magsusumbong. Partner, kasi itong kay Mayor Go naman, hindi naman to lantad agad Kasi maliit na bayan yung Bamban, Tarlac. Ang nangyari lang siguro, binigay na talaga ng nasa taas kung anong dapat mangyari, partner. May nakatakas lang kasi na Vietnamese. From the said Pogo Hub. At from then, doon siya na-discover. Na merong Kung hindi pa yun nakatakas, hindi natin malalaman. Hindi rin daw malalaman ni Mayor. Samantalang siya ang mayor doon. Hindi ba kataka-taka na wala siyang kaalam-alam ni ang lalaki na pala ng mga improvement sa loob. Syempre, pag gagawa ka ng improvement, alam mo yun kasi dadaan yun sa building permit. Lahat sa mayor's building office. Permit. Diba? Yung safety, yung sanitary permit. Lahat dadaan sa mayor's office. Diba? Occupation, permit to occupy. At ganun ba kalaki ang Banban para hindi, diba, Attorney Claire, napakalaan lang naman na bayan o lugar niya sa Tarlac. Hindi, saka lupa niya yung tinayuan mo. Diba? Nako, So yun, partner. Ang sa atin lang, partner, sabi nga nila, hindi to 100% accurate ang lie detector test. So, ano ang point?
Ang nakakatakot dito, partner. Paano nga kung spy? Anong at sanay? ano natin? Diba? Pag sanay ka, diba? Ito sa mga movies i-generalize natin sa movies. Sa pelikula. Pagka sinanay ka na spy, diba? Talagang poker face ka dapat, di ka nahalata, wala, talagang disimulado, hindi halata. Aral ka kung totoo ito na spy, although di natin siya pinagbibintangan, kung lang sanay yun. Okay? So, kung sanay ito, halimbawa lang kung nag-positive, kung nag-negative, yung lie detector test at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Okay. Ano ngayon ang effect doon sa sinasagawang pag-iimbestiga? Madidiskaril siya. Diba? Para mababaliwala na yung ibang mga dokumentong na-discover kasi lumalabas, kahit paulit-ulit siya at mukha na siyang robot sa pagsasalita, lumalabas, she's telling the truth. Yun. Ngayon, ang dyan, Attorney Claire, magkakaroon ng diskusyon. Yes. Magiging questionable patuloy ngayon sa isip ng tao. Baka naman totoong Filipino. Paano yung mga dokumento ni Senator Riza? Kaya nga, magbabanggaan ngayon. Yun. Diba? Magbabanggaan tuloy. Why not just stick to the documents? Sabi nga ni Senator Sherwin, madali kasing magsalita. Pero kung hindi yan mababangga sa dokumento, wala rin yung mga sinasabi mo. Kasi dokumento pa rin talaga, Attorney Claire. Okay, so kung marami ng dokumento para masabi kung nagsisinungaling talaga si Mayor Go, bakit nyo pa kakailanganin ang lie detector test? Yun. Wag lang itong ihamon. Kasi baka magkaroon ng ibang result, mas magumulo yung ginagawang pag-iimbestiga. Kasi syempre, partner, maraming sabi, we have to fight for Mayor. She's telling the truth. She's telling the truth. Pasado siya sa lie detector test. May mga ganyan baka mangyari yung gano'n. Kaya yun na iniiwasan. Bakit hindi na lang sa dokumento tumingin? Kasi hindi naman siya ma-explain ni Mayor Go. Diba? Yung kanyang mga paliwanag palaging may iwas. Saka at that time, nag-judge naman na si Senator Raffy Tulfo. Sinabi naman niya nagsisinungaling yung si Mayor. Diba? Bakit pakakailanganin ulit ng lie detector test kung meron na siyang pagpapasya? Ibig mo sabihin, yung pagpapasya mo na nagsisinungaling siya, lalabas pang hindi totoo kapag ka nag-negative yan sa lie detector test. Di leave it as it is, di ba, partner? Yun lang. Di, hinusgahan mo na nagsisinungaling, di, hanggang doon na lang, total nandiyan naman yung mga dokumento. At hayaan na lang umusad, no, yung ginagawang Senate hearing dito. Yes, kasi partner, sabi nga natin, ito yung na-take up na nga natin, mahirap kasi talaga itong paghahamon palagi ng lie detector test. Diba? Kung hindi naman nga siya kinakailangan at hindi siya tinatanggap ng korte, para saan? And at the same time, pag pinakita mo na nagsisinungaling sila sa lie detector test, sa sobrang kaba, partner, nasa Senado ka eh. Ibig sabihin nun, dapat hulihin na sila. Kasi guilty na sila. Yun ang doon, Attorney Claire. Diba? Nakakaano kasi siya, nakakadiskaril ng pag-iisip nung it's either nung panagbibintangan, diba, nung inaakusahan. Siyempre pagka hindi mo alam yung effect, first time mo. Diba? Kahit naman sa lahat, kahit nga, partner, yung ibang first time sumakay ng eroplano, nanginginig. Yung iba. Kabado, Attorney Claire, syempre first time First time makakapasok ng sining madilim. Yan, ako yung nangangapa ka sa dilim. Papasok ka sa horror booth. Inig ka. May mga ganun na hindi mo makokontrol yung feelings na pwedeng maka-apekto dun sa light detector polygraph test. Na, kaya nga hindi siya
kakatanggap-tanggap sa korte. Yun, di ba mga kayubi? Okay. So, tingin ko, sana lang, ang wish natin, kaya lang kasi may pinopromote si Senator Raffy Tulfo, lagi nang babanggit na lie detector test eh. Sana na lang, iwasan lang to, especially, ito na may request lang, doon sa mga nagiging suspect. Kasi ang lumalabas, laging hahamunin lie detector test, o pag hindi ka nag-lie detector test, parang guilty ka na. Bakit ayaw mong pa-lie detector test? Siguro may kasalanan ka. Kung wala kang kasalanan, magpa-lie detector test ka. Tapos pandating ngayon sa tao na nakikinig, ay guilty yan, ayaw magpa-lie detector test. Di ba? Hindi maganda. Hindi mo, you cannot please everybody. May mga masasabi. Hindi, ganun din yung katulad ni Senator Raffy na, pag hindi ka nagpa-lie detector test, ibig ba sabihin may kasalanan kayo? Di, pa-lie detector test na kayo. Kung wala kayong kasalanan, maano ba namang, kung wala, lalabas naman yan, hindi mo masabi, partner. Pero tayo dito, Attorney Claire, ang basihan talaga natin is birth certificate. Yung kay Mayor Go? Tayo, bilang tayo Pilipino, tayo pinanganak eh. Oo, partner. Yun ang pinakaumpisa ng pagkakaroon mo ng identity. May nagtanong nga na kayubi natin, sino daw nag-alaga sa kanya ng 1 to 5-year-old? Wala siya masabi. Ang sabi niya ganito, mga kayubi. Iniwan siya ng tatay niya. Dinadalaw daw siya araw-araw. Ito pag tahi-tahi natin. Dinadalaw siya araw-araw. So saan ang tatay niya? Kung araw-araw, may ibang bahay ba? Kung may ibang bahay yan, hindi niya sinabi. Okay? Kung iniwan siya, kanino siya iniwan? Sa taga-alaga? Sa yaya, sa caregiver, wala siya masabi. Oo nga, diba? Tapos, nag-schooling siya, hindi siya nag-schooling. Tutor lang. Homeschool, Diba? Ganun ba karamihan ang ugali ng typical na Chinese? Kasi lumalabas, ang sabi niya kasi nung nakaraan, parang Filipino-Chinese tatay niya. Tapos sa isang dokumento, Chinese. Tapos sa isang dokumento, Filipino, partner. Yun lang nagkakaano eh. Ang dapat pat-check dito mga kayubi. Unang-una, yung gumawa ng records niya yung accountant. Yun ang Accountant. Unang-una, sabi ko nga, kung ganon kalaki, ang kayaman ang tatay niya, 500,000 binibigay sa kanya 1 million. Saan niya dinadala yung 500,000 at 1 million? May vault ba sa bahay nila? Yun ang talong doon. Malamang sabihin niya may vault. Kasi walang paper trail. Diba? Sigurado yun, Attorney Claire. Siguro nga, nagmamoney laundering, ganun nga lang, malalaking vault. Lang, Para walang paper trail. Mga kayubi, meron kayo napanood na movie? Triple something yun, I forgot. Anong istorya niya? Storya nito kung saan tinago ng pera, saan tinago ang pera nung mga nasa kartel. Alam niyo yung bahay? Ito movie to, partner ay mga kayubi, di ko na alam kung nangyayari sa totoong buhay. Yung wall. Okay. Mga ganun. Wall. Pero, pag inikot mo, may plywood siya, nakatakip. Pero pag binakbak mo yung plywood, puro pera yun. Ganon. So, wala silang paper trail. Posible yun. Pwedeng mangyari na, Attorney Claire, hindi ba? Sa totoong buhay. Kung legit ang negosyo nila, hindi sila magtatago ng ganong pera. Laki, diba? Attorney? So, hindi sila magtatago ng ganong kalaking pera. Sa bahay. Of course. I-deposit nila yan kasi, syempre, partner. Pang investment yan Kasi diba? pagka sa bangko, maraming yan, Attorney Claire, di ba? Tanong. Okay. Yun. Pati nga daw yung Island Cove, Island Cove, naging pogo na? Ganun ba? Ano naman to parang open naman yata to Hindi ko alam kung tinago to, parang hindi naman tinago. Parang, nung nagkaroon mainit na usapin tungkol sa Pogo Tama ba? Triple Frontier? Ayun! Ang galing. Maganda raw yung film na yan, sabi ni Teresa Martinez. Yan yung yung mga kumuha ng pera. Alam mo kasi mga shrewd din, ba? Kinuha lahat nila yung pera, sinakay nila sa chopper. Sa sobrang bigat. Diba? Di na kaya ng chopper. Sa daming mga anomalyan nangyari, halos yung pera, naginaw sila, sinunog na lang nila kasi wala silang pangpainit. Mga ganun ba? So, ibig sabihin, avoid
to being so much greed. Yun yung tingin ko lesson, so much greed. Pag sobra attorney, talagang diba? Hindi makakaya sobra, Diba? Tama lang. So, yun yun. Pa natin si Rajuman. Ako po si Rajuman, Jenny Pahilanga. Thank you po, Attorney Claire. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Attorney Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.